Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa mga giliw ninyong taga-suporta. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kiko. Ang kwento pong ibabahagi ko ay nangyari nung ako'y binata pa lamang, taong 1989, at naninirahan pa kami sa Leyte. Hanggang sa napagdesisyonan ko, naiuwi ang lola ko at kapatid ko sa isang baryo na pinagbilhan ko ng lupa dahil nalaman ko na inaapi sila ng tiyahin ko. At dahil doon, masasabi kong pinagsisihan ko na po na dinala ko sila sa baryong yon, sapagkat doon ko mararanasan ang pinakamasalimuot na pangyayari sa buhay ko. Umpisahan na po natin. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Lola, bakit nandito kayo ni Willie? Umuulan dito ah. Apo, nandito ka na pala. Opo, nandito na nga ako. Pero bakit nga po kayo nandito sa labas? Malamig po dito. Willie, bakit hinahayaan mo dito si Lola? Kuya, si Chang po kasi. O ano? Anong meron kay Chang? Napansin ko noong mga panahon na yon, Sir Blair, na para bang may tinatago sa akin ang lola at kapatid ko. Nagtinginan kasi sila at bahagyang umiling ang lola ko. Lola, ano ba nangyayari dito? Bakit nandito kayo? At nasan si Chang? At bakit pinababayaan niya kayo dito? Nang mga panahon na yon, ay hindi na nga yata kinaya ni Willie na maglihim pa sa akin. Kaya sinabi niya na ang dahilan kung bakit sila nandun sa labas habang umuulan. Si Chang po, kuya. Pinalabas niya po kami ng bahay. Nagmamadyong po kasi sila sa loob at ginagawa po nilang utusan si Lola. At nung pinakuhanan po nila ng juice si Lola, nakabasag po siya ng baso, pinalabas po nila kami. Kuya, kanina pa po kami dito. Hindi pa po kami naghahapunan. Anak ng... Totoo ba yung sinasabi mo, Willie? Opo, kuya. Wala naman po akong dahilan para magsinungaling eh. Kahit tanungin niyo pa po si Lola. Lola, totoo po ba ang sinasabi ni Willie? Kasalanan ko naman na po. Kaya huwag ka nang magalit. Nang marinig ko ang sinabi ni Lola, pagkuyom na lang ng kamao ang nagawa ko at hindi ko na mapigilan ang sarili ko at sinipa ko ang pinto ng bahay ng tiyahin ko. Nang magbukas ang pinto, nagulat pa ang mga tao sa loob. Isa na doon ang tiyahin ko na may hawak pang madyong at napansin ko naman na sumunod si Lola at si Willie. Ano bang ginagawa mo, Kiko? Bakit hindi ka marunong kumatok? At sinira mo pa talaga ang pinto ng bahay ko? Ikaw pa talaga may karapatan na magtanong kung anong ginagawa ko. Samantalang pinabayaan mo ang lola at kapatid ko sa labas. Hindi mo ba alam na umuulan at matanda na si Lola para hayaan mo lang siya doon? Apay, ginusto nila yun eh. Kahit itanong mo pa sa kapatid mo. Di ba, Willie? Huwag ka na magsinungaling, Chang. Sinabi na sa akin ng kapatid ko, nang dahil lang sa nakabasag si Lola ng baso, pinalabas mo sila habang umuulan sa labas. Abay, kasalanan naman nila kung bakit ko ginawa yon. Tatanga-tanga kasi. E di inamin mo din. Bakit? Katulong ba dito ang lola ko para gawin mo siyang utusan? Aba, Kiko, huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Baka nakakalimutan mo. Nandito kayo sa pamamahay ko. Oo, nandito nga kami sa pamamahay mo. Pero kahit na ganun, wala ka pa rin karapatan. Dahil ang pagtira namin dito ay bayad. Halos lahat ng sahod ko, pinapadala ko sa'yo ah. Pati na rin ang pera ng pagkain nila. Tapos malalaman ko, hindi pa sila naghahapunan. Hoy, Kiko, yung perang pangkain nila na binibigay mo sa lola mo, sa kanya mo itanong kung saan niya dinadala. Sa mga sinabing yon ng tiyahin ko, hindi na napigilan ng kapatid ko ang sumabat at doon ko nalaman lahat ng kawalang yaang ginagawa sa kanila. Binibigay? Chang, binibigay nyo nga po pero 200 lang.
Paano po namin pagkakasyahin ni Lola yun sa 1 linggo? At hindi pa po yun. Kapag nangihingi po kami sa inang pagkain, ibinibigay niyo po sa amin tira-tira. Na kahit aso po, hindi po kakainin eh. At dahil gutom na gutom po kami ni Lola, nagagawa pa rin namin ipasok sa mga bibig namin yun. Pikit mata namin kinakain. Tapos yung pinapadala ni Kuya, pinansusugal niyo lang naman. At kapag natalo kayo, kami pinag-iinitan niyo. Di ba, Chang, minsan pa nga sinusubsob niyo si Lola sa inidoro? Dahil lang sa hindi niya nilinisan ng maayos ang banyo. Naturog ang puso ko nang marinig ko ang mga bagay na lumabas sa bibig ng kapatid ko. Nag-init noon ng gusto ang ulo ko at dahil sa galit, tinaob ko ang lamesa kung saan sila nagsusugal. Hindi ko din napigilan ang sarili ko at kahit na anong bagay ang makita ko ay binabasag ko. Hayop ka, Chang! Napakahayop mo! Paano mo nagawa sa kanila yun? Grabe ka! Halos tipirin ko sarili ko sa trabaho para lang may maipadala sa kanila tapos malalaman ko kahit sila hindi ko makain ng maayos. Hayop ka! Tao ka pa ba? Parang hindi! Dahil mas masahol ka pa sa hayop! Aba, bayad lang yon sa pagtira nyo dito! Bayad? Paanong bayad, Chang? Parte ang bayad ko sa pagtira namin dito! Kaya paanong bayad? Hindi na to tama. Kaya Willie, mag-impake ka na. Aalis tayo dito. Masyado lang malaki ang kinita ng taong to sa atin. Aba teka! Baka pwede naman natin pag-usapan ng bagay na to, Kiko. Sandali lang. Wala na tayong dapat pag-usapan, Chang. Nakita ko na ang dapat kong makita. At ang mga dapat ko rin malaman. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa lola at kapatid ko. Kahit na kapatid ka pa ni nanay. Dahil sa gulo na nangyari sa bahay, lumabas na ang mga taong kasama ng tiyahin ko sa pagmamadyong, habang ang kapatid ko naman na si Willie ay dali-daling pumasok ng kwarto at nagligpit ng gamit namin, habang sumunod naman ako para tulungan ito sa pag-iimpake. Nang matapos kami, binitbit ko ang lahat ng bag at hinawakan ko sa braso ang lola ko at akma na sanang lalabas, ngunit pinigilan kami ng abusado kong tiyahin. Nakikiusap ako sa'yo, Kiko. Huwag niyo naman akong iwan dito. Para ano, Chang? Kapag umalis ako para magtrabaho, sasaktan mo na naman ang lola at kapatid ko? Hindi na. Tama na. Tama na to, Chang. Sandali lang. Ano ba gusto mong gawin ko para mapigilan kayong umalis? Gusto mo ba na lumuhod pa ako sa harap mo? Gawin nyo lang kung anong gusto nyong gawin. Pero buo na ang desisyon ko. Aalis kami at wala ka na magagawa. Tama na ang mga nakita ko. At ayoko na madagdagan pang mga kasalanan mo kina Lola. At saka, Chang, alam ko naman ang dahilan mo eh. Kaya ayaw mo kaming umalis dito eh. Kasi wala ka ng mahuhutot na pera. Hindi ko na nga hinintay na magsalita pa ang tiyahin ko. Kahit na umuulan, naglakad pa rin kami palabas. Tumawag naman ako ng tricycle para isakay kami at ihatid kami sa bagong tirahan na hindi ko alam. Ngayon pala ang magdadala sa amin sa mas malaking panganib. Apo, saan na ba tayo pupunta ngayon? Oo nga po, Kuya. Wala naman po tayong ibang kamag-anakan maliban po kay Chang, di po ba? Huwag kayong mag-alala. May sorpresa ako sa inyo. Alam nyo, matagal ko na kayong gustong ilipat dito eh. Pero iniisip ko yung utang na loob natin kay Chang. Pero hindi ko naman akalain na ginagawa kayong hayop sa bahay na yun. Kung ganon, saan po kami dadalhin, Apo? Sa lugar po na tahimik, Lola Lourdes. At walang Chang na mang-aapi sa inyo. Basta la, sorpresa po yun. At sigurado po ako na matutuwa po kayo. Nagtinginan si Lola at si Willie. Halata sa mga mata nila na nagtataka sila kung ano ang bagay na gusto kong iparating. Habang bakas naman sa labi ang ngiti. Dahil ang akala ko noon ay yun na ang bago naming simula. Tahimik lang ako noon habang umaandar ang sasakyan naming tricycle.
hanggang sa lumipas ang isang oras at nasa bungad na kami ng isang baryo. Ngunit biglang tumigil ang sinasakyan namin. "O Manong, ano po nangyari?" Sumagot ang driver ng tricycle. At hindi naman daw niya alam kung anong nangyari dahil hindi naman daw naubusan ng gas ang sinasakyan namin. "Apo." "Lola, bakit po?" Anong nangyari? "Wala po la. Nagkaroon lang po ng konting problema. Abay, nasa na ba tayo? Nandito po tayo sa baryo Palapag. At nandito po sa baryong ton sorpresa na naghihintay po sa inyo, Lola." Abay, ganun ba? Pero ano ba talagang problema? Hindi rin daw po alam ni Manong eh. Bago po kasi pumasok sa bungad, bigla na lang pong tumigil yung tricycle eh. Abay, ganun pa. Apo, parang ba siya magpagitain pagka ganon? Ano po ba kayo, La? Naniniwala na naman kayo sa mga pangitain eh. Baka nagkataon lang na biglang tumigil yung sasakyan natin. Wala naman masamang maniwala sa pangitain. Dahil ganon kasi ang paniniwala ng mas matatanda. Na kapag biglang tumigil o di kaya'y huminto ang sinasakyan mo, ay may masamang ibig sabihin yon. Na dapat hindi ka natutuloy kung saan ka baan papunta. Pero wala rin naman pong masama, La, kung iisipin po natin na nagkataon lang ang lahat. Tumahimik si Lola nang sabihin ko ang bagay na yon. Pero bakas pa rin sa mukha niya ang pag-aalala. Kaya naman kinausap ko ang driver at sinabi kong lalakarin na lang namin dahil halos 15 minuto lang naman ang gugugulin namin at makakarating na kami sa pupuntahan namin. Pumayag naman ito, kaya inabot ko na ang bayad sa kanya at inikot niya na ang sasakyan niya. Binitbit ko naman ang ibang bag habang ang kapatid ko naman ay may dala din. Pero nagtaka ko nang biglang umandar ang sasakyan nang makaikot na ito. Aba, ayos naman pala yung tricycle eh. Kuya, baka ayaw lang po tayong iatid sa loob ng baryo. Baka nga, Willie. Ay nako, pero hayaan mo na. Tara, kailangan na natin maglakad at lumalalim na rin ang gabi. Naglakad na nga kami ng sabay-sabay habang inaalalayan ko naman ang lola ko. Pero nananatili pa rin itong tahimik. Kaya naman, inakbayan ko siya. La, ang tahimik niyo naman po yata. Hayaan niyo po mamaya kapag nakarating na po tayo sa pupuntahan natin. Sigurado po ako, matutuwa po kayo. Bakit po kuya? Ano bang meron doon? Basta, ito yung matagal kong itinago sa inyo ni Lola. Dahil gusto ko pag dinala ko kayo dito, ay ito na rin ang magiging bagong simula natin. At tayo lang. Walang ibang taong mang-aapi. Kuya, bigla po ako naging excited ah. Bakit kasi hindi mo pa sabihin sabi na po? Baka naman kalokohan lang ang ginagawa mo ha? Lola, masyado na po kayong pinapahirapan dun sa dati natin tirahan. Kaya walang dahilan para pagtripan ko pa kayo. Kayo naman talaga, oo. Pero kuya, pwede po bang magbigay ka ng clue? Kung anong sorpresa po ang ipapakita mo sa amin ni Lola? Di pwede kapag ginawa ko yun, hindi na siya sorpresa, di ba? Kahit konting clue lang po kuya. Kulit mo naman, basta maghintay ka na lang. Ilang minuto na lang din naman at makakarating na tayo sa destinasyon natin. Habang nag-uusap kami ng kapatid ko ng mga panahong yun, nasulyapan ko ang lola ko na patingin-tingin sa liig ko dahil nandoon ang medalyon na ibinigay pa ng lolo ko nung nabubuhay pa ito. Ola, bakit po? Nasa iyo pa pala ang medalyon ni Eduardo, apo. Ito po ba? Oo naman po. Alam nyo naman na pinangako ko po kay lolo na hindi ko huhubarin to. Maliban na lang kung tatanda ko at kailangan ko na ring ipamana to. Tama yan, apo. Mahalin mo ang bagay na mahalaga sa mga yumao nating pamilya. Lalo na yan, dahil may katangian ng medalyon na yan na wala ang ibang medalyon. Kaya kasi niyan nabigyan ka ng lakas at kapangyarihan para pumuksa ng masasamang elemento o kahit na isa pang aswang. Ayan ka na naman, Le. Ano ka ba? Sa panahon po ngayon, hindi na po dapat tayo naniniwala sa mga aswang-aswang na yan tsaka sa mga masasamang elemento.
Hindi na po kasi sila nag-e-exist. Tsaka dapat hindi sila kinakatakutan dahil sa ngayon mas nakakatakot po yung mga tao. Dahil kahit kadugo pa natin sila, kaya nila tayong gawing sunod-sunuran at alipinin. Alam ko naman, Apo, na hindi ka naniniwala sa mga aswang. Pero ito at sasabihin ko sa iyo. Walang masamang maniwala. Dahil hindi mo naman yon makakabawas sa pagkatao mo. At gusto ko lang na maging handa ka rin. Dahil hindi natin alam, baka sa susunod ay makatagbo tayo ng aswang na hindi mo pinaniniwalaan. Oo na po. Baka sumama na naman ang loob mo pag kinontra kita eh. Alam mo naman Lola, di ba? Na love kita. Ang apo ko talaga, napaka-sweet. Oh, nandito na pala tayo eh. Sabay-sabay kaming tumigil sa isang bahay na nakabakod. Walang nakasinding ilaw doon at maya-maya lang naglabas ako ng susi na galing sa bag ko at ipinakita ko yon sa lola at kapatid ko. Teka po, sandali lang. Anong ibig sabihin nito? Surprise la! Ito po ang 4 na taon kong binabayaran na bahay. At atin na po ito ngayon. Halika kayo, pumasok po tayo. Hindi makapaniwala ang lola ko ng mga oras na yon. Habang inaalalayan ko siya at pagpasok sa loob, isinindi ko kagad ang ilaw at umikot pa si lola dahil malaki ang bahay na yon para sa aming 3. Lola, ano pong masasabi niyo sa bago nating bahay, ha? Napakaganda, Apo. Bakit hindi mo naman nasabi sa akin ang mga bagay na ito? Abay, sinurpresa po talaga kami na gusto. Lola, kung sinabi ko po sa inyo to, edi hindi na po ay masosurpresa. Pero Apo, hindi ko kasi akalaing magkakaroon tayo ng ganito at sariling lupa pa natin. Ay, ang Apo ko. Pinagmamalaki kita. Salamat po, La. Alam niyo naman po na para sa inyo talaga ang mga bagay na ginagawa ko. Ayoko na kasing makipagsiksikan pa tayo doon sa bahay nila Chang. At alam ko naman na pinapahirapan kayo ng gusto doon. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil kayo ang naging Apo ko. Kayo ang nag-aalis ng pagod sa buong pagkatao ko. Kuya, ibig po ba sabihin? Hindi na po tayo babalik doon kila Chang? Hinding-hindi na, Willie. At may isa pa akong sorpresa sa inyo. Ano ka ba? Abay, ano na naman yun, Apo? Hindi na po tayo magkakahiwalay pa dahil napagdesisyonan kong dito na lang sa bahay at magnegosyo na lang po ng imbutido at iba pa. Abay, kung sa ganun, tutulong ako, Apo. Pwede gawan mo ako ng maliit na tindahan dyan sa hanap ng bahay at maglulutong ulam ako. Yan pa nga ang isa sa naisip ko, Lola. Malapit lang naman po yung palengke dito sa atin. Lalakarin ko lang, nandun na ako. Kaya makakatipid po tayo. Mukhang ito na nga ang magiging panimula nating 3, Apo. Sigurado yun, La. La, mahal na mahal ko po kayong dalawa ni Willie. Kaya gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Mahal ko rin kayo, Apo. At wala na akong ibang hihilingin pa. Dahil ang magkaroon ng tulad yung dalawa ay sobra-sobrang biyaya na ng ating Panginoon. Ay, naku, halika kayo rito mga Apo at yayakapin ko kayo. Nakangiti kaming yumakap sa lola ko. Matapos nun, lumabas ako para bumili ng makakain namin. At nang makauwi ako, agad kaming kumain. At dahil sa pagod, hindi na kami nag-asikaso pa at naglatag na lamang kami ng banig at tabi-tabi kaming humiga at natulog. Kinabukasan, 4:00 ng madaling araw nagising ako dahil sa maingay na tunog sa bubungan namin. Inisip ko noon na baka pusang gala lang. Kaya tumayo ako at hindi ko muna ginising ang lola at kapatid ko. Nag-jacket lang ako at dumiretso ko sa palengke. Kabisado ko na ang lugar na yon dahil nung mga panahon na binabayaran ko pa ang bahay, inikot na ako doon ng dating may-ari ng bahay na tinitirahan namin ngayon. Pagdating ko naman sa palengke, nagtingin ako ng mga bibiling ko
Pero iba ang pakiramdam ko. Lalo na sa mga tinginan ng mga tao doon. Pero nagpatuloy lamang ako at hinahayaan ko na lamang sila. Anong atin, iho? Manong, liempo po ng baboy 2 kilo ho. Napatigil sandali ang manong na tindero nang sabihin ko ang bibilin ko. Tinignan niya pa nga ako mula ulo hanggang paa at doon lamang muling nagsalita. Sandali lang. Bago ka rito, no? Opo. Kagabi lang po kami lumipat ng pamilya ko rito. Ganun pa. Kaya pala eh. Bakit to, manong? Wala naman. Bakit po, tay? Ano pong meron? Oh, ikaw pala anak. Wala naman. May bagong salta kasi sa baryo natin. At bumibili ng liempo ng baboy ng ganitong oras. Napatingin sa akin ng diretso ang babaeng kausap ng tindero. Katulad ng nauna, pinagmasdan niya rin ako mula ulo hanggang paa na para bang binabasa ang buong pagkatao ko. Manong, wala ho ba kayong liempo? Wala iho eh. Ito lang sa ngayon ang mga karne namin. Pero maniwala ka sa hindi. Kapag natikman mo mga karne namin dito sigurado magugustuhan mo. Dahil mas masarap pa sila sa liempo. Ho? Talaga? Ano ho bang klaseng karne mga ito, manong? Baboy din naman. Kaso nga lang, wala kaming parte ng liempo. Ganun ba? O edi, sige ho. Susubukan ko po muna ang 1 kilo. Kung ganun sandali lang. At ipipili kita ng mas malambot na parte ng karne. Tumango lang ako sa mga sunod na sinabi ng tindero habang pasulyap-sulyap naman sa anak ng tindero na para bang madiin ang tingin sa akin. Miss, may problema ba? Wala naman. Inaamoy lang kita at inaalam kung masarap ka ba. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nako iho, pagpasensyaan mo na ang anak ko. Baka kasi mag-isip ka na kung ano. Madalang kasi siyang kumausap ng ibang tao. Pero sa totoo lang, nagbibiro lang talaga siya. Ayos lang ho yun. Sanay naman po ako sa mga biruan eh. Siya nga pala, ito na yung binibili mo. Dinagdagan ko na yan Dahil mula ngayon, gusto ko na maging suki na kita. Naku manong, salamat po. Saktong-sakto po to lalo na't bala ko pong magnegosyo ng longganisa at embutido at iba bang pwedeng pagkakitaan para sa bago pong simula naming pamilya. Kung ganun, pwedeng dito ka na lang palagi bumili sa akin. Abay oo naman po. Lalo na bait niyo po sa akin. Tapos ngayon lang po ako bumili pero may pasobra kagad kayo. Ganyan talaga ako. Para naman mas marami pang bumili sa akin. Oo nga pala, bago ko makalimutan, ako nga pala si Kapran. At ito naman ang nag-iisa kong anak, si Celia. Masaya po akong makilala kayo, Mang Kapran. Celia. Ako naman po si Kiko. Masaya din kaming makilala ka, Kiko. O sige po, Mang Kapran. Celia, mauna na ako. Mamimili pa kasi ako ng iba pang sangkap eh. O sige, iho. Mag-ingat ka. Ngumiti ako sa mag-amang yon at umalis na. Pagkatapos bumili na ako ng mga sangkap na gagamitin ko at naglakad na rin para umuwi. Ngunit nang nasa harap na ako ng bahay, doon ko naalala na hindi ko pala nabigay ang bayad ko sa karne. Lalakad na sana ako ulit pabalik sa palengke. Pero nakita na ako ni Lola. Oh, Apo, nandiyan ka na pala. Ba't ang aga mo yatag na balengke? Opo la, kaso nakalimutan ko pong bayaran tong karne na nabili ko. Babalik po sana ako kaso tinawag niyo ako. Siguro, Apo, babayaran mo na lang bayaran. Kasi si Willie ang taas-taas ng lagnat. Baka dahil sa naulanan sa kagabi. Ano la? Nasaan po si Willie? Abay nandun sa loob, nakahiga at balot ng kumot. Nang sandaling yon, dali-dali na akong pumasok sa loob ng bahay at ibinaba ko sa lamesa ang mga pinamili ko at pinuntahan ko ang kapatid ko. Doon ko nga lang nalaman na sobrang taas ng lagnat nito kaya kumuha ako ng tubig sa palanggana at tela para ilagay sa noo niya. Kasalanan ni Chang to eh. Hindi sana lalagnatin si Willie kung maayos lang ang trato niya sa inyo. Pero kung di ako dumating kagabi,
Baka namutla na kayo dahil sa ulan. Apo, gagaling din si Willie. Huwag ka nang magalit. At baka maaga kang tumanda dahil sa stress, ikaw rin. Sino mo naman kasing di magagalit kapag nalaman niyang pinahihirapan ng gusto ang mga mahal niya sa buhay. Kahit naman siguro kayo, kapag nasa kalagayan ko kayo, hindi niyo rin magugustuhan ang ginagawa nila eh. Oo, Apo. Alam ko naman ang bagay na yon. Ako pa ang nakaranas. Pero dapat, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Tsahin mo pa rin siya. Tsahin man o hindi di ko pa rin siya mapapatawad dahil sa ginawa niya sa inyo. Kaya tama lang na nandito kayo. Para wala nang makapanakit sa inyo. Naiintindihan ko na galit ka, Apo. Pero sana, hindi matutunan ng puso mo ang magtanim ng galit. Dahil yan ang bagay na hindi mo dapat gawin. Natahimik ako nang marinig ko ang mga sinabi ni Lola. Maya-maya lang may kumatok sa pintuan ng bahay namin at pinagbuksan yun ni Lola. At ang tao pa lang yun ay si Celia. Apo, may naghahanap na magandang dilag sa iyo. Uy, Celia, ikaw pala. Paano mong nalaman na dito ako nakatira? Siyempre, magkapit-bahay lang tayo. Dito lang kami sa tabi niyo nakatira ni tatay. Ah, ganun ba? Nandito ka ba para kunin yung bayad sa karne? Pasensya ka na kung nakalimutan ko magbayad kanina. Ayos lang. Halata naman sa'yo na may problema ka eh. Nako, Iha, ang mabuti pa ay pumasok ka na muna sa loob. Gusto mo ba ng kape o kaya itubig? Salamat po, Nay. Pero ayos lang po ko. Kukunin ko lang po talaga yung bayad. Pinapakuha po kasi ni tatay. Ah, ganun ba? Opo. Nang mga oras na marinig ko ang bagay na yon, naglabas ako ng pera at iniabot ko na yon kay Celia. At nang makuha niya na yon, naglakad na siya paalis. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawala sa paningin namin, napansin kong tinignan niya pa ako na para bang nang aakit. Ahem. Mukhang alam ko na ang dahilan kung bakit dito ka bumili ng bahay at lupa, Apo. Po, ano pong ibig niyo sabihin Dahil ba sa magandang binibini na yon? Lola naman, hindi po. Ngayong araw ko lang po siya nakilala eh. Anak po siya ng tindero ng karne na pinabilang ko. Napakabait pa nga po nila eh. Ay, sus! Ang apo ko ayaw pang aminin na pumapag-ibig niya. Totoo po sinabi ko, ngayon ko lang po talaga siya nakilala. Tsaka yung dahilan ng pagbili ko sa bahay na to ay kayo po. Tumatanda na po kayo eh. At gusto ko na maranasan niyo po yung matatawag na meron kayong sariling atin. O sige na. Naniniwala na ako sa iyo. Pero Apo, maganda siya. Guwapo ka. Bakit hindi mo siya ligawan? Nakula, wala pa po akong planong ganyan. Sa inyo ko ni Willie nakafocus dahil gusto ko kayo muna ang maging priority ko. Ganun ko kayo kamahal. Pero Apo, paano naman ang para sa iyo? Ayos lang na mabigyan mo kami ng hati sa pagmamahal. Pero wag mong ubusin at magtira ka para sa iyong sarili. Apo, aminin natin na ito matanda ka na rin. Gusto ko na ba na bago ko mamatay ay makita ko pa ang magiging apo ko sa tuhod? Ikaw naman mabilis pa sa kidlat niyang isip niyo eh. Apo kagad. Wala pa nga akong nobya eh. Iniisip niyo na kagad yan. Eh di kung ganon ay ligawan mo na yung magandang dilag na yon. Bagay naman kasi kayong dalawa. Si Lola talaga ang kulit kahit kailan. Sa totoo lang, ng mga panahong yon, Sir Blair, hindi ko na din mapigilan ang sarili ko na isipin si Celia. Lalo na ang mga mata niya. Ang ganda kasi ng mga ito. Pumasok din sa isip ko ng mga oras na yon yung sinabi niyang kung masarap daw ba ako. Bigla akong natawa dahil sa isip-isip ko ng mga panahon na yon, may ibang ibig sabihin siya na alam nating lahat. Natigil lang ako nang marinig ko ang kapatid ko na tinatawag kami ni Lola. Bakit Willie, may masakit ba sa'yo? Wala po kuya. Nahihilo lang po ako.
O ano bang gusto mo? Nagugutom na po ako, kuya. Pasensya na po kung pabigat ako ngayon. Hindi ko po kasi kayang tumayo. Ay nako, ano ka ba? Huwag mong isipin yun na pabigat ka. Hindi ka pabigat. Dahil habang nandito ako, gagawin ko ang lahat para sa'yo. O sige ganito. Hintay ka lang muna. Magluluto muna ang kuya. Sige po. Salamat po, kuya. Walang anuman. Ikaw kaya ang pinakamamahal na bunso ni kuya, okay? Walang hindi kayang gawin si kuya para sa'yo. Mahal ko din po kayo, kuya. Mahal na mahal. Ikaw ang the best, kuya, sa lahat. O sige na, magluluto na muna ako para makakain ka na. Sunod-sunod na pagtango ang itinugon sa akin ni Willie. Kaya naman pumunta ako ng kusina para mag-asikaso habang si Lola naman ay nagpresinta na bumili ng uling. Para daw makapaglakad-lakad siya kahit papano. Sigurado po ba kayo, La? Ikaw na lang po ang bibili? Oo, apo. Gusto ko rin na maglakad-lakad. Lalo na tumihina na ang tuhod ko. Ayoko naman nakalawangin pa ako lalo. Anong kalawangin, La? Ginawa mo naman bakal ng sarili mo eh. Ang ibig kong sabihin, kapag kasi nag-uupo lamang ako, siguradong mas lalo ako manghihina. Ah, okay, sige na po. Wala naman akong magagawa. Pero La, payakap nga po. O siya, sige. Abay ko talaga. Kahit amoy lupa na ako, palagi mo pa rin ako nilalambing. Amoy lupa man po o hindi, ikaw pa rin ang lola ko. Mahal kita at walang magbabago doon, La. Kasi kayong dalawa ni Willie ang nagbibigay lakas sa akin. Kaya hindi ko kayang wala kayo. Sa madaling salita, para akong lumpo pag wala kayo. Ikaw naman, kung makapagsalita kay parang mababatay na ako. Hindi sa ganun, La. Huwag kayo magsalita ng ganyan. Kahit talaga, gusto ko lang ilabas lahat ng pagmamahal na nasa puso ko na hindi ko masabi nung bata pa ako. Kasi, ikaw kasi strikta ka nun. Ayaw mo ng lambing eh. Pero sa ngayon, apo, gustong gusto ko na yon. Ganito yata talaga, pag uugod-ugod na. O siya, hindi ka makapagluluto kung sige ang daldalan lang natin dito. Bibili na ako ng uling para makabalik kagad ako. Sige, Lola. Iahanda ko na po muna mga lulutuin ko. Umalis na nga si Lola ng mga oras na yon. Habang ako naman, naghanda na para magluto. Kumuha ako ng lumang kaldero para pagsaingan na naiwan sa bahay na yon at nilagyan ko ng bigas habang ang karne naman ay inalis ko na sa supot at huhugasan ko na sana. Pero may napansin ako. Aba teka, parang hindi naman yata karne ng baboy to ah. Inamoy ko pa nga yun, Sir Blair, at nagtaka ko dahil sobrang lansa nun at amoy dugo ng tao. Pero dahil baka nagkataon lang, nilinis ko pa rin at nilagay ko sa kaserola. At ilang minuto lang ang lumipas, dumating na rin si Lola. May dalang 4 na supot ng uling at nag-umpisa na nga akong magluto. Apo, ayos ka lang ba? Oo naman po, La. Nagtataka lang ako dun sa karne ng baboy. Ang lansa kasi. Ay nako, meron talagang karning ganyan. Pero kapag dilinisa mo naman ng maayos at pinakuluan ng gusto, matatanggal din ang amoy. Oo nga po, Le. Kaya nilinisan ko na siya ng gusto. Ano palang gagawin mo sa ganyang karaming karne? 3 lang naman tayo kaya sobra-sobra yan. Gagawin ko pong imbutido. Diyan ko po uumpisan yung negosyo ko. Paunti-unti lang po muna hanggang sa makilala ng mga tao dito. Mabuti yan, Apo. Natutuwa naman ako sa iyo at napakatalino mo pagdating sa mga negosyo. Kaya swerte talaga ang magiging asawa mo. Lola naman, oh. Hindi po ba pwedeng swerte kayo? Sinabi ko naman sa'yo, wala po akong balak mag-asawa kasi ang priority ko ngayon ay kayo ni Willie. Gusto ko bago ako mag-asawa, nakatapak na ng high school si Willie. Napaka-responsable mo talagang, Apo. Kaya sigurado ko proud na proud sa iyo ang mga magulang mo. Sana nga po. Sana nakikita nila ako ngayon at masaya sila. Masaya sila, Apo. Sigurado ko ron.
Dahil meron silang katulad mo, hindi lang masipag at responsableng anak, kuya at apo. Napaka mapagmahal mo pa. Namiss ko po tuloy sila, La. Normal lang yan, apo. Kahit naman ako ay nami-miss ko rin sila. Sana, hindi na lang sila lumaban sa mga aswang noon, La, no? Sana nandito sila ngayon at buo tayo kasama si Lolo. At masayang kumakain ng sabay-sabay. Wala na tayong magagawa doon. Ganun talaga ang buhay. Minsan kahit mahirap, kailangan mo na lamang tanggapin. Pero sinisigurado ko sa'yo, apo, kung gaano ko ka-proud sa'yo ngayon, mas higit na ipinagmamalaki ka nila. Ngumiti ako matapos kong marinig ang mga sinabi ng lola ko. Kasabay naman nun, naamoy ko ang kanin namin na nasusunog na. Kaya mabilis ko yun na inalis sa kalang diuling. At isinunod ko na ang kaserola na may karne. At hinayaan ko lang na kumulo yun. At hiniwalay ko na ang ibang karne na gagamitin ko para gawing imbutido. At ang mga natira ay niluto ko para ulamin namin. Dahil sa kakadaldal natin lang, nasunog tuloy yung kanin eh. Ayos lang yan. Mahalaga, kanin pa rin naman yan. Oo nga po, Le. Ay, siya nga pala, La. Lalabas muna ako para bumili ng mga mangkok, ha. Wala pa tayong gamit dito eh. Pabantay muna ako. May sangkap na rin naman yan, La. Natimplaan ko na. O sige, apo, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka, ha? Opo, La. Mabilis lang po ako. May nadaanan kasi ako nagtitinda ng mga gamit sa bahay eh. Tumangu-tangu na lamang ang lola ko ng mga oras na yon. Kaya naman lumabas na ako at naglakad na. At nang makarating na ako sa bilihan ng mga gamit, nakasabay ko doon si Celia at bumibili ito ng bolo. Ikaw pala, Kiko. Hi Celia. Anong ginagawa mo rito? May bibiling ka ba? Oo. Bibili ako ng mangkok at pinggan, tsaka mga kutsara na rin. 'Di ba, nasabi ko sa'yo na bagong lipat lang kami dito kaya wala pa kaming gamit. Ganun ba? Oo eh. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bibili ako ng bolo. Pangkatay na mga ibibenta namin sa palengke. Kaya pala may hawak ang bolo eh. Ganyan talaga pag pinagkakakitaan ng karne, no? Kailangan palaging matalim yung mga patalim na ginagamit. Oo, ganito talaga. Kaya palagi kami nagpapalit para siguradong matalim palagi ang mga ginagamit namin. Sandali lang ha. Bibili lang muna ako para malinisan ko pa at baka gutom na yung kapatid ko eh. May kapatid ka pala? Oo, 3 kami dun sa bahay. Tsaka yung lola ko. Nakita mo naman kanina, di ba? Tapos yung kapatid kong bunso. Maganda kung ganun. Ha? Ano? Pasensya ka na. Di ko narinig eh. Wala. Huwag mo nang pansinin yun. Wala naman talaga akong sinabi. O sige na, bumili ka na. Tapos hihintayin kita para sabay na tayong umuwi. Sigurado ka ba? Oo naman. Hindi ko naman sasabihin yun, kundi ako sigurado eh. Ngumiti na lang ako at nagpatuloy na sa pamimili. Nang matapos naman ako, bumalik ako kung saan nakatayo si Celia. Nakangiti naman itong humarap sa akin. Tapos ka na? Wala ka na ba nakalimutan bilhin? Wala na siguro. Kinumpleto ko na mga to eh. May palayok pa nga eh. Ani mo naman yan? Ito. Bala ko kasing magnegosyo dito sa baryo nyo. Imbutido tsaka mga longganisa. Bago yan ah. Wala pa kasing gumagawa niyan sa baryo namin. Ganun ba? Hayaan mo. Kapag nakagawa ko, papatikim ko sa'yo ng libre. May bawang ba yun? Oo. Masarap kasi pag may ganun eh. Allergic ako sa bawang eh. Ganun din si tatay. Kaya baka hindi pwede sa akin yan. Ano? Kung gusto mo, kapag nakagawa ko, ipaghihiwalay ko kayo ng walang bawang para matikman nyo rin. Naku, salamat ah. Ang bait mo pala. Ikaw din naman eh. Sobrang bait mo nga eh. Ibig ko sabihin eh, kayo ng tatay mo, sobrang bait nyo. Sabi mo eh. Ba't parang di ka naniniwala? Hindi ah. Naniniwala ako sa'yo. Siyempre kami yung tinutukoy mo. Mabait naman talaga kami. Halata naman eh, lalo ng tatay mo. Napakagaling pa niyang magbenta.
Matagal na kasi kami sa negosyong yon. Kaya sanay na sanay na. Bakit? Ilang taon na ba kayo nagtitinda sa palengke? Mula pa nung maliit ako. Pero tuwing madaling araw lang kami. At pagsapit ng 6:00 ng umaga, wala na kami dapat doon. Kasi may bagong papalit sa amin. Ganun ba? Kaya pala maaga din kayo umuwi. Nandito na pala ako. O sige, ingat ka ha. Salamat sa pagsabay. Ako nga dapat magpasalamat kasi inintay mo ko at sinamahan sa paglalakad. Kaya salamat, Celia. O siya, una na rin ako sa loob. Hinihintay na ako ni Lola tsaka ng kapatid ko eh. Ngumiti at kumaway pa sa akin si Celia. Matapos nun, pumasok na ako sa loob ng bahay. Nadatnan ko si Willie na nakaupo sa sala, habang si Lola naman ay pinapaypayan ang kalang-diuling namin. La, nandito na po ako. Naku, buti naman. Ikaw na nga rito at naging tinapa na ako dahil sa dami ng usok. Oh, bakit po ba ito umuusok? Di ba uling pong ginamit natin na pang-apoy? Pasensya na, Apo. Nasanay kasi ako ron sa tiyahin mo. At ayan, nilagyan ko ng kahoy. Kaya umusok ng umusok. Abay, pasensya na talaga. Ano ka bala? Ayos lang ho. Sige na. Samahan niyo na lang po si Willie doon. Ako na pong tatapos dito. O siya, sige, Apo. Salamat sa'yo. Abay, paparinin na ako dito sa sala. Nang maglakad si Lola papuntang sala, inayos ko na ang kalang-uling at nagkaroon na uli yun ng baga. Ilang minuto lang naman ang lumipas at natapos ko na rin ang magluto. Hinugasan ko naman ang mga bagong bili kong gamit at ako na mismo ang nag-asikaso sa pagkainan. La, halina po kayo dito, tapos na po. Nakaanda na rin. O sige, Apo. Papunta na kami dyan. Hayaan niyo na po kay Willie, Lola. Ako na pong balang umalalay sa kanya. Sige ho, mauna na po kayo doon. Tumango lang si Lola nang sabihin ko yon. Matapos nun, inalalayan ko na ang kapatid ko at iniupo sa bakanting upuan. At bago kami kumain, sinabi kong magdasal na muna kami at nagpresenta naman si Willie na siya na ang mangunguna sa pagdarasal. Panginoon, salamat po sa pagkain ito. At salamat po sa araw na to dahil nagkasama-sama po kami. Buo at buhay. Alam namin hindi lahat ng araw ay ganito. Kaya't habang may pagkakataon pa po, hinihiling po namin na patawarin niyo po kami sa mga bagay po na hindi pa namin nasasabi at sa mga taong hindi pa namin napapatawad. Huwag mo sanang hayaang dumating ang bukas na may pagsisising huli na. Pagandaan mo po ang aming mga puso kahit hindi namin alam kung ano ang darating sa mga susunod na araw. Bless po itong pagkain at bless po kami. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kain na po tayo! Ang ganda nun, Willie. Halatang taos sa puso. Tama yan. Maging malapit lamang tayo sa Diyos at hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. O sige na, kain na tayo. Sa oras na yon, isa-isa na kaming sumandok ng kanin at binigyan ko naman sila ng sabaw sa mangkok para may mahigop sila. Ang saya ko ng araw na yon at habang kumakain ako, pinagmamasdan ko ang ngiti sa mga labi nila at bigla na lang akong nakaramdam ng kaba na hindi ko naman maintindihan. Nang matapos kaming kumain, nilinis ko na ang mga pinagkainan namin at nagpahinga lamang ng konti at sabay kaming lumabas ni Lola para maglinis sa paikot ng bahay namin. Pero kahit na anong gawin kong paglilibang, Sir Blair, yung kaba ko sa dibdib ay hindi pa rin mawala-wala. Lola, naniniwala po kayo sa mga pamahiin, di ba? Oo naman, Apo. Bakit mo naman na itanong? Bakit po kayo naniniwala? May pamahiin na po ba kayong nakitang nagkatotoo? Abay, oo naman. Maraming beses na. Isa na doon yung pangyayaring akala ko ay nagkataon lang. Pero nagkatotoo. Ano po yun, La? Yung litrato ng lolo mo at nanay at tatay mo, nakasama sila sa litrato. Nahulog kahit wala namang hangin. Hindi ko yung pinansin noon. Tapos umuwi ang mga magulang mo kasama ang lolo mo. Pero hindi nabuhay. Kundi bilang
Malalamig na mga bangkay. La, pasensya na po ah. Di ko na sana tinanong. Ayos lang. Kasama yan sa buhay. At lahat naman tayo ay mamamatay. Sa lupa rin ang bagsak natin. Hindi natin alam, hindi ba? Baka mamaya sa makalawa lang. Susunod na ako sa lolo mo. Si Lola naman oh. Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan. La, ayoko nung ganyan ha. Malakas pa nga po kayo sa kalabaw eh. Kaya hindi pa kayo mamamatay. Di ba, sabi nyo nga sa akin eh. Gusto nyo pang makita ang apo nyo sa tuhod? Abay, oo naman. Sino ba namang lola ang hindi na naising makita ang magiging apo niya sa tuhod? Tama yan la. Kaya dapat hindi ka muna mamamatay ha. Ay nako, ano ba itong pinag-uusapan natin? Puro tungkol na lang sa patayan ah. Wala namang masama sa ganyan, apo. Dahil tulad yan na sinabi ko, lahat sa lupa rin ang bagsak at uuurin. Natahimik na lang ako ng mga oras na yon. Tama rin naman si Lola dahil wala naman talagang permanente sa mundo. Lahat naman tayo, doon lahat mapupunta. Pero dahil nandun pa sila ng mga panahon na yon, kaya gusto ko silang pangalagaan hanggang sa abot ng makakaya ko. Tama na po to la, pumasok na po tayo sa loob. Pagpahinga na po tayo, hapon na rin eh. Ay mabuti pa nga at napakasakit na ng likod ko. Iba na talaga kapag matanda na, ang bilis lang manakit ng katawan. Ay buhay! Napangiti ako ng mga sandaling yon at inalalayan ko na si Lola papasok sa loob ng bahay. Naging maayos naman ang buhay namin doon ng mga ilang linggo kasi payapa, walang ingay at gulo. Hanggang sa isang gabi, pabalikwas kaming napatayong tatlo dahil sa ingay sa labas. Kaya naman, dala ng kuryosidad. Sama-sama kaming lumabas at doon tumambad ang masamang balitang hindi namin akalain na meron pala sa baryong yon. Dahil may biniktima raw ng aswang at ulo na lamang daw ang itinira at wala na ang katawan ng mga ito. Pahabagin langit! Ano ba ito? Sus, Ginoo ko! La, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, apo. Nagulat lang ako sa balitang nalaman natin. Hindi ito normal. At sigurado kong mga aswang na agaras ang may gawa nito. Dahil ganyan sila kung pumatay ng kanilang biktima. La, ano po bang pinagsasabi nyo? Sigurado ko sa sinasabi ko, apo. Dahil ang mga aswang na agaras ay mautak. Namumuhay sila na parang isang tao. Pero umaatake pa rin sila. Minsan, ipinamimili pa nila ang karne ng mga tao na mas mayayaman na aswang. Kapalit ng ginto. Nagtaasan ang mga balahibo ko nang marinig ko ang lahat ng mga sinabi nun ng lola ko. Kaya naman, hinila ko na sila papasok ng bahay. Apo, hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala po, la. Siguro. Bakit siguro, apo? Totoo ba kasi sinasabi ko? Dahil sa lolo mo nalaman ko ang lahat ng mga uri ng aswang at kung paano sila bumibiktima ng tao. At yung mga nasa labas, nakakasigurado ko, apo, na biktima yon ng isang agaras. Pero la, wala naman tayong matibay na ebidensya para sabihin na aswang nga ang may gawa nun. Malay ba nating may kaaway pala yung mga taong namatay, kaya sila ginanon? Walang matinong tao ang gagawa ng mga bagay na yun, apo. Nasisiguro ko sa'yo na mga aswang na agaras ang may gawa nun. Kaya dapat umalis na tayo sa baryong ito bago pa man tayo mapili ng mga agaras na biktimahin. Ano ka bala? Masyado ka lang nabigla sa mga nakita natin kanina. Napapraning ka lang. Walang ganyan na mangyayari, la. Sigurado ako dyan. Tinignan lang ako ni Lola, pero halata sa mga mata niya na natatakot siya. Hindi na rin ako nagsalita ng mga oras na yon. Hinayaan ko na lang siya. Willie, samahan mo na si Lola sa kwarto. Magpahinga na tayo ulit. Anong oras pa lang oh? 1:00 pa lang ng madaling araw ah. Sige po kuya. Halina po kayo la, matulog na po tayo. Sumunod naman kagad si Lola. Pero ako naiwan ako nun sa sala at tulala at hindi makapaniwala sa mga bagay na nakita ko kanina
At sabay pa nun, ang mga sinabi ng lola ko. Kaya mas lalo kong kinabahan. Kaya naman, napahawak na lamang ako sa medalyon ko at napaupo at sabay sandal sa upuan. Diyos ko, kung ano man pong meron sa baryong to, iligtas niyo po kaming lahat. Huwag niyo po kaming hayaang mapatay ng mga halimaw na walang kaluluwa. Nang mga oras na yon, doon na rin pumikit ang mga mata ko at hindi ko na malayang nakatulog na ako at nagising naman ako ng mga bandang 4:00 ng umaga. Tumayo ako kagad at naghilamos lang at binitbit ko na ang basket ko at naglakad na papuntang palengke. Magandang umaga po sa inyo, Mang Kapran. Oh, ikaw pala. Magandang umaga rin iyo. Anong atin ngayon? Ano po bang parte ng baboy ang meron kayo ngayon? Wala pa rin akong liempo eh. Pero meron ako nung karne na ibinigay ko sa'yo nung nakaraan. Agad kasing naubos ang liempo ko eh. Hindi mo na naabutan. Kung ganun po yun na lang po ulit. Pero sa ngayon 3 kilo na po. Sakto yan. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan ko na lang tulad ng dati. Hindi naman po kailangan, Mang Kapran. Pero salamat po. Ay, oo nga pala, nasan po si Celia? May inasikaso lang sandali iyo pero parating na rin siya. Kumuha lang ng karne sa bahay. May darating kasi kaming customer. Big time yun. Suki rin namin. Ganun po ba? Mabuti naman po kung ganun. Matapos kong sabihin yon, dumating na nga si Celia. Bit-bit ang 2 sako at puno ng laman. Nagulat ako dahil ang isang babaeng tulad niya ay kayang bumuhat ng ganung karaming karne. Magandang umaga, Celia. Magandang umaga rin naman sa'yo, Kiko. Grabe, ang lakas mo pala. Kinaya mo mag-isa yan? Oo nga naman anak. Dapat nagpatulong ka na lang sa mga boy natin. Bakit binuhat mo yan ng ikaw lang? Ikaw talaga, oo. Tay, ano po kasi? Tinulungan naman nila ako. Hanggang dun lang po sa may kabilang tindahan ng karne. Pero sabi ko kaya ko na. Kaya ako na po nagbuhat. Pero grabe pa rin, Celia, ang lakas mo. Nabuhat mo eh. Siyempre, ako pa ba? Malakas talaga ako. Oh, tama na yan. Bago pa tayo magkalimutan ulit. Ito na yung karne mo. Salamat po, Mang Kapran. Oh, ito na po yung bayad. Baka makalimutan ko eh. Mauna na rin po ako. Tinihintay pa po ako ni Lola sa bahay. Pagbigay ko ng bayad, tumalikod na ako. At namili pa ng ibang gagamiting sangkap. At umuwi na ako. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng kapatid ko. Kuya, tulungan ko na po kayo. Salamat, Willie. Pero ba't ang aga mo naman yatang gumising? Ewan ko po, kuya. Pero ayos lang naman po. Kompleto naman po yung tulog ko eh. Tara na po sa loob. Sabay kaming pumasok sa loob ni Willie. At nadatnan ko naman doon si Lola na nakaupo. Oh, Lola. Pati kayo maagang nagising? Apo, alam kong di ka naniniwala sa mga aswang. Pero sigurado talaga ako na sila ang may gawa ng mga yon. La, hanggang ngayon po ba iniisip niyo pa rin yan? Hindi ko maiwasan, Apo. Pero nakikiusap ako sa iyo, umalis na tayo sa baryong to. Hindi maganda ang nararamdaman ko. La, pahinga lang po ang kailangan niyo dyan. Kaya sige na, pumasok na lang po kayo ulit sa kwarto niyo. Hindi pahinga ang kailangan ko rito, Apo. Kailangan ko dito ay pag-intindi mo. Dahil nasisigurado kong tama ang mga sinasabi ko sa iyo. Lola naman pinipilit niyo po yung bagay na yan. Sa totoo lang, ang tahimik-tahimik po ng baryo na to. Para magkaroon ng mga aswang na sinasabi niyo, La. Mas matakot ka sa katahimikan ng baryong ito, Apo. Dahil sa likod niyan, sigurado kung may malaking lihim na ikinukubli ang mga tao rito. Hindi natin alam kung gaano sila karami. Kaya dapat makinig ka na lamang sa akin. Hindi, La. Ang tagal kong binayaran ng bahay na to, La. Halos hindi ako matulog at magpahinga para magkaroon lang tayo ng ganito. Kaya hindi pwedeng iwan na lang natin to ng ganun-ganun lang. Nang dahil lang sa hinala niyong yan. Apo, Lola Boko. Kaya dapat ay makinig ka sa akin. La, alam ko naman po yun Pero kahit na, hindi po tayo aalis dito. Kuya, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Willie.
Si Lola na lang ang asikasuhin mo. Alalayan mo siya at ipasok sa kwarto. Hindi na nagsalita ang lola ko noon. Pero may bagay sa loob ko na para bang napakabigat. May parte na nagsasabing dapat ko siyang pakinggan ng mga panahon na yon. Pero dahil sa paghihinayang ay hindi ako sumunod at nanatili pa rin kami sa bahay na yon. Willie, kumain na kayo rito. Andiyan ka na, kuya. Nasaan si Lola? Nasa loob po, ayaw lumabas. Hindi pa daw po siya gutom. Hayaan mo na muna siya. Nagtatampo lang siguro. Nang dahil sa ayaw kumain ni Lola, kaming dalawa na lang ni Willie ang sabay na kumain. Ngunit sa kalagitnaan ng pagkain namin, nagulat ako nang biglang tumayo ang kapatid ko at natapon ang niluto kong ulam. Oh, ano ba nangyayari sa'yo, Willie? Diyos ko naman oh, tignan mo, natapon yung pagkain. Kuya, tignan mo. May daliri po ng tao. Ha? Nasaan? Itinuro ni Willie ang sinasabi niyang daliri ng tao. Pero nang makita ko yun, inakala kong buntot lang yun ng baboy. Daliri, sira. Buntot lang ng baboy yan. Umayos ka nga, Willie. Umupo ka na lang dyan at kumain. Pero kuya, parang hindi naman ganyan ang buntot ng baboy eh. Buntot lang yan, Willie. Sa palagi mo ba lolokohin tayo nila mga Kapran at Celia? Hindi naman siguro sila kakatay ng tao at ibibenta sa atin, di ba? Pero kuya, iba po talaga eh. Kahit yung lasa ng karne, parang hindi po lasang baboy. Ano ba pinagsasabi mo? May ibang lasa yan kasi naluto na. Bahala ka kuya. Pero ayoko na po kumain. Ay naku, bahala na nga kayo. Bahala kayong magutom. Dahil sa inis, umupo ulit ako at pinagpatuloy ang pagkain. Habang si Willie naman ay naghugas ng kamay at pumasok na sa loob ng kwarto. At nang matapos naman ako, nilinis ko ang mga nagkalat na kanin na natapon ni Willie at nilinis ko ang lahat ng pinanggamitan. At bigla na lamang may kumatok sa bahay namin at pinagbuksan ko naman yun. Hi Kiko. Oh, ikaw pala, Celia. Ano bang sadya mo rito? Nandito ako kasi gusto kong magpatulong sana sa'yo mamaya. Wala na kasi kaming karne. Naubusan kami. Puntahan sana natin yung nagbabagsak sa amin ng baboy. Ganon? Saan naman yun? Sa kabilang baryo lang. O sige, pero anong oras ba? Mga 6:00 ng gabi. Teka, bakit parang gabi naman na yata? Hindi ba delikado sa daan? Hindi naman. Kung ngayon kasi hindi pwede, may gagawin pa kami ni tatay eh. Ihahanda namin yung mga gagamitin na pangkatay sa karne. Ganun ba? O sige, sasamahan kita. Puntahan mo na lang ako dito pag aalis na tayo. Salamat Kiko. Wala yon. Basta ikaw. O sige, aalis na ako. Mamaya na lang ha. Nang umalis na si Celia, lumingon ulit ito sa pwesto ko habang ang mga mata niya naman ay lumiliko na para bang may tinitignan sa loob namin. Pero hindi ko yung pinansin dahil naakit niya ako sa napakaganda niyang ngiti. Samantala, ilang oras lang ang lumipas ng araw na yon ay dumating na nga ang oras na pagtulong ko kay Celia. Hindi ko alam, Sir Blair, pero bigla na lang akong nakaramdam ng kaba ng panahong yon. Kaya pumunta ako sa kwarto ni Lola at kinausap ko ito. La, gising na po ba kayo? Bakit, Kiko Apo? Anong gusto mo? La, hihingi po sana ako ng pasensya. Ayos lang yon. Naiintindihan naman kita. Napagod ka para sa bahay at lupa na ito. Kaya hindi kita pipilitin pag umalis. Salamat po, La. At tsaka nga po pala, aalis po muna ako sandali . Sasamahan ko lang po si Celia sa kabilang baryo. Doon po sa pinagkukuhanan nila ng supply ng baboy. Nang ganitong oras? Opo may inayos daw po kasi sila kaya ngayon po pupunta si Celia doon. Ganun ba? O sige. Basta't mag-iingat ka, Apo. Kayo rin po, La. Kumain na rin po pala kayo. Nakahanda na po yung pagkain nyo sa lamesa. O sige. Salamat, Apo. Alis na po ako, La. Tumango lang si Lola nang magpaalam na akong umalis. Pero hindi pa man ako nakakalabas ng kwarto.
Bigla na lang akong napatigil at lumingon uli sa lola ko. Maya-maya lang lumapit ulit ako sa kanya at niyakap ko siya ng napakaigpit. Ganon din sa kapatid ko. Oh, para siya naman yun, apo. Wala lang po. Bigla ko na lang pong naramdaman na gusto ko po kayong yakapin. Kuya, kakaibang kilos mo. Bigla ka nalang naglalambing. Hindi ko nga rin alam eh. Sige na, alis na ako. Billy, ikaw nang bahala kay Lola. Sandali lang kuya, pwede ba ako mag-request? Ano naman ba yun? Kuya, bilang mo naman ako ng ice cream oh. Sige, titignan ko, Willie. Gabi na kasi, baka wala na akong mahanap. Basta kuya, gusto ko po ng ice cream. Ang tagal na rin po kasi nung huli ako nakakain nun eh. Siya, sige, hahanap ako. Pangako. Yay! Ikaw la, may gusto ka bang ipabili? Total, ikaw na rin na nag-alok. Ibili mo naman ako ng ubas kung meron ka pang makikitang nagtitinda. Sige po la. Habang nag-uusap kami, may 4 na katok akong narinig sa pintuan namin. Sige la, baka si Celia na po yan. Alis na po ako. Sige, apo. Mag-iingat kayo. Minsan pa nga, ay niyakap ko ulit si Lola at si Willie at mabilis na akong lumabas ng kwarto. Paglabas ko ng bahay, nandun na si Celia at nakangiti itong nakatingin sa akin. Tara na ba? Oo, Kiko. Para hindi tayo ganong gabihin. At doon na nga tinahak na namin ang daan patungo sa kabilang baryo at pareho kaming tahimik. Pero napansin ko naman ang kakaibang ngiti sa mukha ni Celia. Nang titigan ko siya, bigla na lang kumabog ang dibdib ko sa hindi ko malamang dahilan at nakaramdam din ako ng halong takot. Celia, malayo pa ba tayo? Malapit na. Salamat nga pala, Kiko Kasi sinamahan mo ko. Wala na kasi kaming titinda bukas eh. Kung hindi kami makakakuha ng karne ngayon. Wala yun, Celia, basta ikaw. At saka ang bait-bait nyo sa akin ni Mang Kapran eh. Kaya walang dahilan para hindi kita samaan sa ganitong bagay. Ngumiti lang si Celia nang sabihin ko yun. Maya-maya lang tumigil na kami sa isang malaking gate. Walang ilaw sa bahay. Matagal na kumatok si Celia pero walang taong lumabas. Naku, mukhang walang tao. Oo nga, Celia. Paano yan? Nagawa na siguro ni tatay ng paraan yung karne na ititinda namin. Anong ibig mo sabihin? Pasensya na, ang ibig ko sabihin gagawa na lang namin ng paraan. Marami pa naman kaming pagkukunan ng karne, hindi lang rito. Natahimik na lang ako nang sabihin niya yun. At dahil wala kaming nadatnan na tao doon, naglakad na kami pauwi. At naalala ko naman ang pinabibili sa akin ni Lola at Willie. Kaya naman huminto kami sa nadaanan naming tindahan. At sakto lang noon at may nagtitinda ng ice cream at mga prutas. Kaya nang matapos kong bilhin lahat ng pinabili nila, ay nagpatuloy na kami ni Celia sa paglalakad. Para kanino yung mga binili mo? Sa kapatid ko at sa lola ko. Request nila eh. Siyempre, mahal ko sila. Kaya walang dahilan para tanggihan ko yung mga bagay na gusto nila. Alam mo, Celia, sila na lang ang meron ako eh. Mahal mo talaga ang pamilya mo, no? Hindi lang mahal, Celia. Mahal na mahal ko sila. Sila nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw eh. Kaya, hindi ko may imagine yung sarili ko kapag wala sila. Sa bagay, kahit sino naman siguro, ganyan din tulad mo. Mahal ang pamilya. Matapos niyang sabihin ang bagay na yon, nanahimik na lang ako at ngumiti. Kinilabutan kasi ako bigla nung mga oras na sinabi niya ang mga huling salita. Kalahating oras naman ang nakalipas at nakarating na kami sa baryo namin. At dahil bungad lang ang bahay namin ni Celia, hindi na humaba pa ang lakarin namin. Salamat ulit, Kiko Walang anuman, Celia. Sige na, dito na ako. Lusaw na yung ice cream na pinabili ng kapatid ko eh. Tumango na lamang siya at ng mga oras na yon, ngumiti pa nga siya sa akin. Pero hindi tulad nun. Bigla kong kinabahan ulit at nang bubuksan ko na ang pinto ng bahay namin, doon mas lalong kumabog ang dibdib ko. Lola? Willie? Nandito na ako. Nagtataka ko ng mga oras na yon dahil nanibago ko.
Kahit di ko kasi sabihin na nandun ako, agad ko silang nakikita o kaya naman kapag narinig nila yung pinto ng bahay ay lumalabas kagad sila ng kwarto. La? Willie? Nasaan kaya mga tao dito? Bakit walang sumasagot? Lola Lourdes? Willie? Kahit ilang oras na akong tumawag, wala pa rin sumasagot sa akin. Kaya naman binitiwan ko na muna ang dala kong supot at lumapit sa kwarto namin. At nang buksan ko ang pinto ng kwarto at humakbang ako sandali, bigla na lang akong nadulas dahil sa malagkit na likido sa sahig. Nang tumayo ako at sinindi ang ilaw, tumambad sa akin ang napakaraming dugo sa sahig. Nanlamig naman ako at lumapit sa katre at hinila ko ang kumot at bigla na lang ako nanlamig. Halos hindi makahinga dahil sa karumal-dumal na sinapit ni Lola at ng kapatid ko. Puno ng dugo ang malinaw naming kumot habang ang mga ulo nila ay magkatabi. Mulat pa nga ang mga mata. Anak ng Hindi totoo to! Hindi totoo to! Lola, Willie! Sino nga yung paggumawa nito sa inyo? Lola! Diyos ko po! Kapatid ko! Paghagulgol na lang ang nagawa ko ng mga panahon na yon. Nahilo ko dahil sa bigat sa dibdib ko. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon at nagsisisigaw na ako habang hindi ko naman mahawakan ang pugot na ulo nila. Kapatid ko! Lola! Bakit ginawa sa inyo to? Hayop sila! Mga hayop sila! Dahil sa hirap ng bagay na nararamdaman ko, napasuntok ako ng paulit-ulit sa sawaling dingding habang sumisigaw at umiiyak. Maya-maya lang, dahil sa ingay na ginawa ko, maraming tao ang pumasok sa bahay namin at isa na doon si Mang Kapran at Celia. Ha? Ano nangyari dito, Kiko? Diyos ko! Ano to? Celia! Ano at kapatid ko? Pinatay sila! Niyakap ako ni Celia nang makita niyang nagdudugo ang mga kamay ko dahil sa pagsuntok ko sa sawali, habang si Mang Kapran naman ay tinakpan na ulit ng kumot ang mga pugot na ulo. Ang mabuti pa iyo, doon ka na muna sa bahay. Hindi ka makakapagpahinga rito. Tama si Tatay Kiko. Mas magandang doon ka na muna. Hindi ka makakapagpahinga dito kasi sa mga nangyaring to. Hindi ka namin kayang pabayaan. Hindi ako sumagot sa mga sinabi nila. Natulala lang ako at maya-maya lang, bigla na lamang nandilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Nang muli ko namang imulat ang mga mata ko. Nasa loob na ako ng isang kwarto na hindi pamilyar sa akin. At nandun naman si Celia nakaupo at natutulog habang hawak ang kamay ko. At nang gumalaw ako ng konti, nagising ito. Kiko, gising ka na pala. Kumusta ka? Nang tanungin niya ako ng ganun, Sir Blair, naalala ko ang mga bagay na nakita ko at hindi ko matanggap na wala na ang kapatid at lola ko. Nasaan ng mga ulo ng pamilya ko? Alam kong hirap ka pa sa mga nangyari sa kanila, Kiko. Pero pasensya na. Kung nangialam si Tatay. Nilibing na sila na maayos kasi sabi niya, kapag nakita mo pa daw ang mga yon, sigurado daw siya na mas masasaktan pa ang loob mo. Tumangutango ako nang marinig ko ang ginawa ni Mang Kapran. Pero sa totoo lang, sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ko dapat sila iniwan. Hindi dapat nangyari sa kanila ang bagay na yon. Kiko, dito ka lang muna. Pupunta lang ako ng palengke. Magpahinga ka lang. Uuwi kami ni Tatay mamaya para samahan ka. Salamat, Celia. Pasensya na rin sa storbo. Pati kayo naabala ko pa. Pero kung wala kayo, baka pinatay ko ng sarili ko. Ang hirap eh.
Ang hirap. Hindi ko na sana sila iniwan. Sana hanggang ngayon buhay pa rin sila. Pasensya ka na rin, Kiko, ha? Hindi na lang sana ako nagpatulong sa'yo. At hindi mo sana iniwan ng lola at kapatid mo. Wala na akong magagawa. Hindi ko na sila may babalik. Pero sisiguraduhin kong hahanapin ko ang pumatay sa kanila. At gagawin ko rin sa kanila ang parehong paraan ng pagpapahirap nila sa lola at kapatid ko. Sinusumpa ko yan. Sinusumpa ko! Hindi naman nagsalita si Celia ng mga oras na yon at diretso na lang na lumabas sa kwartong yon. Kalahating oras naman akong walang tigil sa kakaiyak hanggang sa nakaramdam ako ng uwaw at tumayo ako para harapin ang kusina nila. Nakapatay naman lahat ng ilaw dun, kaya nagsindi ako ng isa. Mabilis ko lang naman na nahanap ang kusina at uminom ako ng tubig. Maya-maya lang bumalik na naman sa isip ko ang mga bagay na naabutan ko. Nung dumaan na gabi, naiyak na naman ako at napaupo sa saig habang nakasandal sa lababo ng kusina nila. Hanggang sa napatigil ako nang may makita akong bagay na pamilyar sa akin. Dahil sa lawal yun ng kapatid ko at balot ng dugo. Teka, anong ginagawa ng short ng kapatid ko dito? Napatayo ako nang makumpirma kong sa kapatid ko ngayon at nagsalubong ang parehong kilay ko dahil sa pagtataka at naisip ko bigla ang mga aswang na agaras na tinutukoy noon ni Lola. Celia, anong kinalaman mo at ng tatay mo sa pagkamatay ng lola at kapatid ko? Dahil sa bagay na nakita ko, nagkaroon ako ng kutob. Kaya naman lumabas ako ng bahay at bumalik sa loob ng bahay namin. Kumuha ako doon ng itak at dumiretso ako sa palengke. Pagdating doon, hindi agad ako lumapit sa pwesto nila. At nagpwesto ko na maririnig ko pa rin ang boses nila kapag mag-uusap sila. Doon parang may patalim na paulit-ulit na tumusok sa dibdib ko nang marinig ko ang mga bagay na pinag-uusapan nila. Natatawa ako sa mukha ni Kiko. Nung nakita ko kung paano siya umiyak. Hindi niya alam na patibong lang yung pagsama niya sa akin. Napakatanga niya dahil hindi niya nahalata. Yun nga anak, walang utak ang binatang yon. Pero ang sarap ng dugo nila. Lasang galing sa lahi ng mga antingero. Patikim naman ako, tay. Hindi niya naman ako binigyan pag-uwi ko. Alam mo naman na mula nung naamoy ko sila, takam na ako. Kahit yung matanda, kahit kulubot na yung balat, ang bango pa rin ng dugo. Si Kiko na lang ang sayo anak. Darating din naman yung araw na siya na yung isusunod natin eh. Pero mga katawan to, para sa mga mayayaman nating suki. Nang oras din na yon, inilabas nila ang mga katawan na nasisiguro kong ang sa mga panahon na yon ay sa kapatid at sa lola ko. Hati-hati na ang mga yon at ang mga ulo pa na sinasabi ni Celia na inilibing na ni Mang Kapran ay ipinwesto nila sa harapan. Dahil doon, hindi ko na napigilang hindi lumabas at nagsisisigaw ako dahil sa labis na galit. Mga hayop kayo! Mga demonyo! Pinagkatiwalaan ko kayo! Paano niyo nagawa sa pamilya ko to? Kiko! Hayop kayo! Lalong-lalo ka na, Celia! Pati ikaw, Kapran! Masahol pa kayo sa demonyo! Bakit ito ginawa sa pamilya ko? Ano ba nagawa namin kasalanan sa inyo? Para ganituhin niyo sila! Mga wala kayong puso! Wala ka na magagawa ngayon dahil patay na sila. Kaya mabuti pa umilis ka na dito. Bago pa man kami maubusan ng pasensya ni tatay. At isunod ka namin sa lola mo at sa kapatid mo. Hindi ako natatakot sa'yo, Celia! Hindi ako takot sa bantang yan. Dahil yung pinatay ng tatay mo ang pamilya ko, para na rin ako namatay. Kaya kahit patayin niyo pa ako ngayon, para na rin kayong pumatay ng taong wala ng buhay. Ang mabuti pa anak, hayaan mo na sa akin ang taong to. Umalis ka na muna.
Kunin mo pa yung ibang karne sa bahay. Huwag kang mag-alala. Kapag napatay ko siya, iyong-iyo ang bawat parte ng katawan niya. Sige po, Tay. Basta sa akin yung karne niya, ha? At saka yung ano niya, alam niyo na yon. Mauuna na po ako. Hindi ko na pinigilan ang pag-alis ni Celia. Nanatili lang ako noon na nakatayo, habang ang iba naman na tindera at tindero ng karne sa palengking yun ay nakaharap sa akin at may mga nanlilisik na mga mata. Akala mo ba, yung tapag-tapagan mo na yan ay may magagawa sa sitwasyon mo ngayon? Hindi mo ba alam na lahat ng nagtitinda dito tuwing madaling araw ay tulad ko rin na mga aswang? Wala akong pakialam. Dahil kung mga aswang man sila, sisiguraduhin kong uubusin ko kayong lahat at pagbabayarin kita at ang anak mo sa ginawa nyo sa lola at kapatid ko. Papatayin ko kayong lahat! Huwag mo akong patawanin, Kiko. Mahina ka pa para kalabanin kami. Mamamatay ka lang kapag pinilit mong kalabanin kami. Bakit hindi mo nalang isuko ang sarili mo? Para hindi ka na mahirapan pa. Wala kang mararamdamang sakit. Hindi ko gagawin yun, hayop kang demonyo ka. Dahil mas gugustuhin ko pang mamatay ng lumalaban kaysa sumuko sa inyo! Ibang klase ka pala talaga. Isipin mo ha, kapag namatay ka rito, makakasama mo na sa kabilang buhay ang pamilya mo. Kaya bakit kailangan mo papahirapan ang sarili mo? Hindi ko pinahihirapan ang sarili ko. Mas gugustuhin ko pang labanan kayo. At kung may mahihirapan dito, hindi ako yon, kundi kayo! Tumawa ng malakas si Kapran at hindi ko naman alam kung ano ang nasabi ko at bakit siya biglang nagkaganon. Maya-maya lang naglakad siya ng dahan-dahan at dumampot ng bolo at malakas niya yung hinataw sa katawan. Patay na katawan ng lola ko. Hayop ka! Papatayin kita, Kapran! Huwag mo sabihin, Kiko! Gawin mo! Nang mga oras na yon, lahat ng mga tindera at tindero doon ay nagbago na ng anyo, maliban kay Mang Kapran, na umupo lang at pinagmasdan ako, habang ang iba naman na aswang ay sumugod sa akin at kanya-kanya sila ng kalmot. Pero hindi ako nagpatalo. Hinawakan ko ang medalyon ko na galing sa lolo ko, habang ang itak naman ay mahigpit ko ding hinawakan. At isa-isa kong pinagtatataga ang bawat aswang na lalapit sa akin. At inang minuto lang ang lumipas, lahat sila ay halos naubos ko na. At may isa pang ang nagtangkang tumayo, ngunit sa galit na nararamdaman ko, mabilis kong pinutol ang ulo nito at gumulong yun sa paanan ni Kapran. Hindi lang ba ang kaya ng mga agaras na tulad mo, ha? Ha, Kapran? Tumayo ka dyan at labanan mo ko. At huwag mong gawing panangga ang mga aswang na yan. Dahil wala namang magbabago, sapagkat kayong lahat ay uubusin ko! Magaling ka naman pala eh. Masyado kong minaliit ang kakayahan mo. Pero nakikita ko ngayon na may potensyal ka. Bakit hindi ka magtrabaho sa akin bilang tagatabas? At pareho tayong magpayaman. Hindi ako makikipagtrabaho sa mga tulad mong demonyo, Kapran. Buhay ang kinuha mo. Kaya buhay din ng anak mo ang magiging kapalit ng lahat. At pagkatapos nun, ikaw ang susunod ko. Kung ganon, magpasensyahan tayo. Papatayin kita at magiging isa ka sa mga karning ito na ibibenta namin sa mga suki ko. Habang nagsasalita siya, nagbabago ang anyo niya. Halimaw na halimaw, malaki, may mga malalagaring pangil at mahahabang kuko. Nakangisi pa itong unti-unting lumalapit sa akin. Mahirap kang kausap, kaya paparamdam ko sa'yo ang pagpapahirap na pinagdaanan ng lola at kapatid mo. Nagkakamali ka, Kapran. Dahil ikaw ang pahihirapan ko! Ah!
Ng mga oras na yon, nauna akong sumugod at dahil mas maliit ako sa kanya, mas mabilis akong gumalaw. Kaya naman, hindi niya ako natatamaan sa bawat pag-atake niya hanggang sa nakakuha ako ng magandang pwesto sa likuran niya at nabigyan ko siya ng isang malakas na taga. Sumigaw ito ng malakas at halata dito na nasaktan siya ng gusto. O ano? Kaya mo pa bang demonyo ka? Papatayin talaga kita. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin. Huwag mong sabihin. Gawin mo! Dahil sa sinabi ko na inis siya at mabilis siyang umatake. Bibigyan niya sana ako ng mabilis na pagkalmot pero naiwasan ko yun at nataga ko ang braso niya kaya naputol yun. Sumigaw siya at tumingin sa akin. Hindi pa nga siya nagtanda at gamit ang natitira niyang braso ay sinubukan niya akong kalmutin. Ngunit yun naman ang naputol ko. Yan lang ba ang kaya mo? Ngayon paano mo pa ako lalabanan kung wala ka ng mga braso? Huwag mong ipagmalaki ang bagay na to, Kiko. Kung mapatay mo man ako ngayon, sisiguraduhin kong ang anak ko naman ang makakapatay sa iyo. Hindi mangyayari yung kapran. Dahil pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko naman ang demonyita mong anak. Matapos kong sabihin yun, agad kong tinaga ang magkabilaan niyang tuhod at kahit sumisigaw pa siya sa sakit, hindi ko siya tinigilan hanggang sa maputol ko ang mga binti niya. Sunod nun, hindi ko na siya hinayaan pang magsalita. Hinataw ko ang leeg niya at tumalsik ang ulo niya na pugot. Yan ang nararapat sa'yo, hayop ka. Huwag kang mag-alala. Mamaya pagbalik ng anak mo, susunod na rin siya sa'yo sa impyerno. Matapos nun, may mga dumating na mga kalalakihan doon na nasisiguro kong mga aswang din na bumibili ng karne sa hayop na mag-ama. Kaya naman, dali-dali ko rin silang pinagpapapatay at pinuntahan ko ang kotse nila para masigurado kong wala nang natira at tama nga ako. Ngunit bago ko iwan ang kotse, kinuha ko ang malalaking bag na nakita ko doon at bumalik ako kung nasan nakalagay ang gutay-gutay na katawan ng lola at kapatid ko at inilagay ko sila doon habang ang mga mata ko naman ay hindi napigilan ang mapaluha. Patawarin niyo ako, La. Willie, hindi ko man lang kayo napagtanggol. Hindi ko man lang kayo natulungan na pinahihirapan kayo ng mga hayop na to. Pero pagbabayaran nila ang lahat ng to. Habang nagsasalita ko, tumating si Celia. May bitbit na mga sako na nasisiguro kong biktima rin nila. At nang makita niya ang katawan ng tatay niya, nabitiwan niya ang sako at patakbo niyang nilapitan ang patay na katawan ng tatay niya. Nararamdaman mo na ba ngayon kung anong naramdaman ko kagabi? Kunwari pa kayo na inaalala niyo ako. Kahit kayo naman talagang pumatay sa pamilya ko, mga hayop kayo! Kahit buhay niyo ay hindi pa rin sapat para mabayaran ang ginawa niyong kahayupan sa pamilya ko! Magbabayad ka, Kiko! Magbabayad ka! Ako pa ngayon ang dapat na magbayad. Samantalang kayo ng tatay mo ang siyang may malaking kasalanan sa akin. Hibang ka ng siraulo ka! Wala akong pakialam! Basta't papatayin kita! Nang mga oras na yun, nagbago na rin siya ng anyo. Naging doble din ang laki niya sa karaniwang tao at nanlilisik ang mga mata niyang tinitigan ako. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa tatay ko! Mali ka, Celia! Dahil ikaw ang magbabayad sa ginawa niyo sa lola at kapatid ko! Kahit na ano pang gawin mo, Kiko, kahit mapatay mo pa ako, hindi mo na sila may babalik! Alam ko yun, Celia. Kaya hindi ako makakapayag na matatapos ang araw na to at humihinga pa rin ng mga tulad mong halimaw. Inisahan niyo ako para lang mapatay sila. Hindi kita mapapatawad. Kasalanan mo yun dahil nagpaloko ka! Napakatanga mo! Hindi mo man lang nahalata ang motibo namin! Kaya nga nandito ako ngayon para pagbayarin kayo. Gawin mo ang gusto mo! Pero kung may mamamatay man sa ating dalawa, ay ikaw yon! Hindi ako makakapayag dyan! Sunod ng mga huli kong sinabi
ang mabilis kong pag-atake sa aswang na si Celia. Nakaiwas siya doon dahil hindi tulad ng tatay niya ay mabilis siyang uri ng agaras. Mali ka sa parting minaliit mo ako, Kiko. Hindi tulad ng mga lalaking agaras. Mas higit na mas maliksi ang mga babaeng aswang na tulad ko. Wala akong pakialam kahit gaano ka pakabilis, demonyita ka. Basta ang alam ko lang, papatayin kita! Gawin mo! Gawin mo! Dahil sa sinabi niya, mabilis akong sumugod. Nagtagisan kami ng lakas. At dahil nagpabaya ko, nabigyan niya ako ng malaking galos sa muka. Dahilan ng pamimilipit ko sa sakit. O ano? Yan lang ba ang kaya mo? Hindi ako nagsalita nang sabihin niya yon. Sa halip, mabilis akong tumakbo pasugod sa kanya. Doon, hindi ko na pinabayaan pang bumaba ang depensa ko. Kaya, nataga ko siya sa tiyan. Ah! Papatayin talaga kita, Kiko! Papatayin kita! Sunod-sunod na sumugod siya sa akin. At hindi ko namalayan ang mabilis niyang paglapit at nahawakan niya ako sa leeg. Habang malakas siyang tumawa dahil nasakal niya ako. Katulad ka lang rin ng uhugin mong lola at sipunin mo kapatid. Mahihina kayo kahit na meron ka pang medalyon na yan. Dahil nabanggit ng aswang na si Celia ang tungkol sa medalyong ko, nakaisip kagad ako ng plano. Dahil hindi ko naman nabitiwan ng itak ko, nakagawa ko ng mabilis na galaw at nasaksak ko siya sa leeg. Kaya naman, nabitiwan niya ako. Hindi na siya makapagsalita pa noon dahil sa malagripo niyang leeg na tuloy-tuloy ang paglabas ng itim na likido. At dahil hindi pa ako kontento doon, hinubad ko ang kwintas kong medalyon at isinuot ko sa kanya at paulit-ulit ko yung hinila. At hindi ako tumigil hanggat hindi siya nauubusan ng hininga. Hanggang sa narinig ko ang buto niya sa leeg na nabali na. Walang kapatawaran na ginawa nyo. Kaya dapat lang sa inyo yan. Sa katunayan, hindi pa yan sapat. Dahil sa ginawa nyo, para nyo na akong nilumpo. Kaya mula ngayon, hindi ako titigil. At sisiguraduhin kong lahat ng mga aswang na makakasagupa ko ay matutulad sa inyo. Pagpipira-pirasuin ko kayo ng pinong-pino. Minsan pa nga, at tinugot ko ang itak sa leeg niya at walang pag-aalinlangan kung pinutol ang ulo niya. Matapos nun, inayos ko na ang mga bag na pinaglagyan ko sa katawan nila lola at isinukbit ko ang mga yon sa magkabilaan kong balikat. At bago ko umalis, dinala ko ang ulo ng mag-amang aswang at naglakad na paalis sa lugar na yon. At bala ko na rin na umalis sa baryong yon. At pagdating ko sa pinakabungad ng baryo, isinabit ko ang mga ulo nila at umalis nang hindi lumilingon. Bumalik ako sa dating baryo kung saan nakatira ang tiyahin ko, pero hindi agad ako dumiretso sa bahay niya. Sa halip ay pumunta ako sa sementeryo at kumuha ng pala. Inilibing ko ng magkasama ang lola at kapatid ko. At sa tabi nun, ng namayapa akong lolo at mga magulang. Patawarin niyo ako, Tay. Tay. Lolo. Nabigo po kong protektahan si na Lola at Willie. Alam ko po na magkasama na po kayo ngayon. Kaya sana hindi po kayo galit. Dahil iniwan ko kayo at tinayaang patayin ng walang kalaban-laban. Patawad po. Patawad. Nanatili pa ako doon ng ilang minuto at hinayaan ko ang sarili ko na ibuhos lahat ng sakit sa lugar na yon. At nang pakiramdam ko ay kaya ko na ulit, naglakad ako at umuwi sa bahay ng tiyahin ko. Kiko, abay ba't nandito ka? Tsaka ba't namumugto ang mga mata mo? Nasaan sina Nanay Lourdes at Willie? Umiling na lang ako nang magtanong siya sa akin. At sa oras din na yon, napahagulgul na lang ako sa iyak at sinabi ang lahat ng nangyari sa tiyahin ko. Niyakap niya naman ako para lang mapakalma ko. Kasalanan ko to, Kiko, at hindi ikaw. Kung tinrato ko lamang sila ng tama, hindi kayo aalis dito at hindi kayo mapapadpad doon.
Kaya patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Kiko. Tama na po, Chang. Wala na tayong magagawa. Pero wag po kayong mag-alala. Yung mga nangyari nun, pinatawad ko na po kayo. Hindi na po ako galit. Huwag mo na ring isipin sina Willie at Nanay Lourdes. Nasa maayos na silang lagay ngayon. At alam kong magkakasama na sila ng tatay at nanay mo. At nasa paraiso na sila ng ating amang lumikha. Di ko lang po kayang pigilan ng luha ko, Chang. Ang sakit-sakit. Alam niyo po kung gaano ko sila kamahal. Pero sa isang iglap, bigla silang nawala. Nang dahil sa mga hayop na demonyong aswang na yun. Alam ko naman na masakit sa iyo, iho. Dahil kahit napakarami kong kasalanan na nagawa sa kanila, nasasaktan pa rin ako. Dahil matagal din ang pinagsamahan namin. Pero wag mo naman akong kalimutan na nandito pa ako bilang tiyahin mo. Pamilya mo rin ako, Kiko. Siguro nga, Chang. Ganito talaga ang buhay ng tao. Sasaya. Tapos kapalit. 1,000,000 kalungkutan. Na para bang babasagin ang dibdib mo. Tahan na, Kiko. Nandito pa ako. At pangako ko sa iyo magbabago na ako. At magiging mabuting tiyahin na ako. Sunod nun, niyakap ulit ako ng tiyahin ko para ipadama sa akin na hindi ako nag-iisa at nandun lamang siya. At meron pa akong pamilya. Pero kahit na ganun, napakasakit pa rin isipin ng bagay na yon. Kahit hanggang ngayon sa kasalukuyan, bumabalik-balik pa rin sa akin ang lahat. At minsan, hindi ko maiwasan ng maiyak. Pero wala na akong magagawa sa mga bagay na nangyari na. At madami akong natutunan. Yun ay ang huwag magtiwala sa mga taong nakapalibot sa'yo ng basta-basta. Kahit na maganda pa ang ipinapakita sa'yo. Kasi minsan kung sino pa ang taong madalas makitaan mo ng kabutihan, sila rin ang magiging dahilan ng pagkadurog ng buong pagkatao mo. Kaya sana lahat ng makikilala natin ay usisain natin ng mabuti at huwag tayong palalaglag sa kabutihan na ipinapakita nila na sa huli ay pagsisisihan mo. Nang natapos ang trahedyang yon, hindi na ako tumigil sa panunugis ng aswang, Sir Blair. Kahit hanggang ngayon sa kasalukuyan, handa pa rin akong lumaban kung sakali man na makakaharap ulit ako ng isang aswang. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Sir Blair. Maraming salamat po at more blessings to come sa inyong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong mga nakinig.